Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos niyong panoorin tong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana pag natapos niyo din panoorin tong vlog na ito, pakihit na rin yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay madali kayong manonotify. At yung palaging request na Sir Bong, favor nyo na lang kay Sir Bong kasi dyan sa mga vlogs ko ay maraming lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyong i-skip. Papanoorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Sa topic natin ngayon, magandang i-discuss yung revised guidelines on classwork and suspension in schools during disasters and emergencies. Alam nyo, dapat malaman ito ng ating mga estudyante at higit yung kanilang mga magulang. Ang gawin kasi ng ating mga estudyante at parents, kapag masama ang panahon, ang inaantay yung mga official announcement sa social media ng ating mga city or municipality mayors. Or inaantay yung statement ng DepEd or even yung declaration ng Office of the President. Ganito yung karaniwang ginagawa natin kapag alam natin na masama yung panahon. Palagi silang nag-aabang ng official declaration ng no classes. At dito sa nilabas na revised guidelines ng suspension, itong DepEd Order 22 Series of 2024, kahit hindi na natin antayin yung official declaration ng ating mga authorities ay pwede na yung ating mga estudyante, mga magulang, and teachers, even our teachers, to decide kung may pasok o wala. Kasi malinaw naman dito sa guidelines na binabanggit ni Sir Bong, yung mga conditions kung paano magkakaroon ng walang pasok. Again, kahit hindi na magantay ng mga official declarations. Pero yung iba kasi ay sigurista, talagang inaantay pa yung announcement ng kanilang mga respective mayors. Pwede rin naman. Ano ba ang sinasabi ng DepEd Order 22 on the suspension of classes? Ang sabi, kung may bagyo or typhoon, ngayon tinatawag na itong tropical cyclone wind signal. Kung ang typhoon signal or tropical cyclone wind signal ay number 1, ang wala lang pasok or ang suspended lang ang klase ay ang kindergarten. Ang elementary at high school at iba pa ay meron kayong pasok. Alam nyo, itong kautusan na ito ay hindi lang sa public schools. Ang mga private schools din ay sakop ng direktibang ito. Again, kung ang typhoon signal ay number 1, may pasok yung ating mga estudyante except for kindergarten. So, paano naman kung ang typhoon signal or tropical cyclone wind signal ay number 2, Kapag signal number 2, walang pasok ang lahat ng grade levels ng elementary at wala din pasok ang lahat ng grade levels ng junior high school. Sir Bong, paano po yung senior high school kung signal high school kung signal number 2? Kayo ay may pasok. Kasi ang sabi sa DepEd order na ito, ang wala lang pasok kung signal number 2 ay elementary at junior high school. So, ibig sabihin, ang senior high school ay may pasok. Again, yung direktibang ito ay kasama rin, sakop din yung lahat ng mga private schools. Dito sa nilabas na revised guidelines ng suspension, itong DepEd Order 22 Series of 2024, kahit hindi na natin antayin yung official declaration ng ating mga authorities ay pwede na yung ating mga estudyante, mga magulang, and teachers, even our teachers, to decide kung may pasok o wala. Kasi malinaw naman dito sa guidelines na binabanggit ni Sir Bong, yung mga conditions kung paano magkakaroon ng walang pasok. Again, kahit hindi na magantay ng mga official declaration. Pero yung iba kasi ay sigurista, talagang inaantay pa yung announcement ng kanilang mga respective mayors. Pwede rin naman.
So, paano naman kung signal number 3? Kung signal number 3, all classes in all grade levels are suspended. Alam nyo, even in college, kapag signal number 3, wala din silang pasok. So, ano ang gagawin natin para malaman natin ang typhoon signal? Alam nyo, pupunta kayo sa website ng Pag-asa. Kasi dun sa website ng Pag-asa, andun yung typhoon signal. Or pupunta tayo sa broadcast updates ng Pag-asa at dito malalaman natin yung mga typhoon signal. Once na malaman na natin on our own, then pumasok kayo kung may pasok at huwag nang pumasok kung alam natin na wala nang pasok. Sir Bong, paano naman po kung malakas ang ulan at malakas din ang hangin pero wala naman pong typhoon signal or tropical cyclone wind signal? Alam nyo, kapag ganito yung nararanasang panahon, para makasiguro, we will wait for the official announcements ng ating mga authorities, most likely yung ating LGU or our city mayor. Meron tayong part 2 ng vlog na ito, no, ng topic na ito para dito sa DepEd Order 22. Sa next vlog ko, tatalakayin naman natin paano kung heavy rainfall and flood naman. Maliwanag ba ito? So, meron ba kayong natutunan sa topic natin ngayon? Maraming salamat sa inyong lahat.